Yes, good afternoon, yan. Oo. Sa apat na bida, pare-pare yung mga baguhan. Is this your first movie sa Viva Max? No. Yes, yes. First movie? No. No. Hindi pa. Pangilan mo na to? Pangatlo. Okay. How about, Shara? Yeah. Pang third po. Pang third na. Yes, And, yeah. Pangalawa po. Yeah, okay. And the other, the two guys, si Rob. Yeah. Ito po yung first supporting lead ko. Ano? Sorry. Ito po yung first ko mismo na, yung mga una-una parang pa-extra lang. Bali, parang first time ko po talaga ito. So, ito na yung ano mo, ito yung big break mo. Opo. Yan. Okay, doon sa apat na store, can you tell us more yung tungkol sa inyo, para mas makilala namin kayo? Chester, would you like to start? Yes. Ito yung pangatlong movie ko na lead sa Viva Max. Maraming salamat sa another project, Viva. Kay Boss Big, kay Mami Jojo, maraming salamat at nakasta ulit. Na-appreciate ko itong project na to na Viva Max series. Napakaganda ng storya nito. Sana magustuhan niyo po. Yun po. Pero paano ka nakapasok? Yan, okay. I'm sorry? Paano ka nakapasok sa shoot? Paano ka naging artista? Nag-start ako dati as gaya na sabi ko dati sa ibang interview, nag-start ako as a stuntman. And then, nakilala ko yung isang caster. And then, doon, dinala niya ako kay Mami Jojo. And then, hindi ako basta sinapak din ni Mami Jojo. Tinirin niya rin ako para maging, tinirin niya rin ako para sa mga susunod na project. So, kumbaga hindi niya lang ako pinush para magganto ka lang ganun. Kailangan aralin ko din daw talaga. So, nag-workshop? Yes, nag-workshop din. Pinag-workshop din ako ni Mami Jojo. Yan. So, si Amadea. Pangalawa ko na pong movie. Tapos ito po ito yung pinaka-lead. Then, sobrang thankful po ako na binigyan po ako ng ganitong role. Thank you po kay Mami Jojo at kay Boss Big. So, yun po. Thank you. Okay, si Shara. Ayun. Ako naman po, nag-start po talaga ako as sa girl group po. And naging lead vocalist po ako sa Mocha Girls. And then after that, nag-recording artist naman po ako sa Poly Ace Records. And then Viva. Ayun po. Yeah, okay. Si Rob. Hello po. Unang-una po nagpapasalamat po kay Mami Jojo kasi nabigyan ako ng ganitong opportunity. Kasi nung una, pa-extra lang talaga yung mga gusto ko. Hindi ko inaasahan na pwede rin pala ako sa ganito. Na kaya ko rin pala mag-supporting lead kahit nakaka-pressure. Kasi iba rin yung yung kapag nandun ka na sa scene tapos pag nanonood ka, akala mo dali. Pero pag nandun ka na mismo, ang hirap pala. Nakakatuwa. Marami pa akong matututunan dito. Sana more blessing pa. Tapos mas marami pang dumating na opportunity na ganito sa akin. Thank you. Yan. Okay, dun sa director naman, no, na akala ko artista rin, ha? Mukha siya artista. Yan. Ano ba itong salisihan? Anong storya nito? Binigay sa akin yung salisihan na iba pa yung title nito dati. Ama pa siya. Yung title, Ama. Tungkol siya sa mag-asawang hindi magkaroon ng anak. Na isang araw may dumating sa buhay nila na isang babae, which is si Amabella nga, na hinahanap yung boyfriend niya na nakabuntis sa kanya. Ngayon, sa paghahanap nila, maraming nangyari sa journey nila sa paghahanap sa role ni Ralph. Eventually, magkakaroon ng parang tension between, kasi ayaw ko i-spoil, pero magkakaroon ng tension between dun sa ama at saka dun sa bagong dumating na babae sa buhay nila.
At sa paghanap na yun, biglang dadating si Ralph dun sa sa kwento. Ayun lang yung details sa Hello. Ayun lang yung details sa pwede ko ibigay para hindi ko siya ma-spoil. Pero ayun po, ganun po. Tungkol sa paghahanap at tungkol sa pagdating at pagdating tsaka parang pagkakaroon ng kasi di ba hindi sila magkaanak. So paano sila magkakaroon ng anak? Yun yung aabangan natin kung paano yung mangyayari. Yeah, sa 4 leads, no, gaano katindi ang mga eksena nyo sa salisihan? And in real life, ba, na-experience nyo ng ganito na may salisihan? Unfortunately po, yes, na-experience ko na po. Bale, yung ex ko Pero din po. sinong sumalisi? Ikaw? O Ay, hindi po. nasalisihan ka? Nasalisihan po ako. Ayun po. Yung ex ko before, nakabuntis din siya ng iba. Pero feeling ko kaya nangyari kasi ayoko pa po kasi nung time na yun ayoko pa pong ibigay yung bataan ko. Kaya siguro nangyari yun. Yun po. And about naman po sa experience sa movie na to, yung masasabi ko lang po, sobrang challenging siya for me since na ayun nga po, hirap po akong magka-conceive dito sa movie na to. Hirap kaming makabuo ni Dan. And then, halo-halong emosyon. Hindi ko alam kung saan ko huhugutin since na hindi ko alam talaga yung totoong feeling kung paano ba yung hirap kang parang gusto ko ma-experience, no? Hindi na po ako, parang hindi ako makarelate sa sitwasyon. So, thankful lang din ako kay Direk kasi ginaid po talaga nila ako kung paano ko po yung magiging expression ko and kung paano ko i-deliver yung role ko. Ayun po. Okay, the next. Ako naman, wala pa. Hindi ko pa na-experience nung may kasalisihan ako. So, base dun sa salisihan, sobrang anong tawag nun? Sobrang challenging po din sa akin yun kasi ako yung jowa ni Gab, tapos wala siya, that time nawala siya, tapos parang naakit na ako kay Dan. So, ayun. Yan po. Thank you. Yan, And 2 guys. Sa experience sa salisihan, siguro meron na rin ako. Yung 7 years na naging jowa ko before, maayos naman yung takbo ng relationship namin dati. Tapos nagulat na lang ako na kaibigan niya lang daw, ganyan. Tapos, ayun, may nangyari na sa kanila. Bali naman, sa movie, para sa akin, sobrang challenging talaga siya kasi nga, first time ko, wala pa akong experience talaga sa pagtitaping na mga ganon, katulad ng, kumbaga first lead ko siya, first supporting lead ko. Kaya sobrang hirap sa akin, hindi ko alam kung paano kaya adjust yung sarili ko. Nangapa talaga ako ng maigi. Sinubukan ko naman lahat na kahit pa paano naman nag-guide nila ako ng maayos. Nagpapasalamat ako kay Direk Ayar kasi pagka nasasabi nila sa amin kung ano yung mga kailangan namin gawin. Yun. Maganda naman yung takbo ng kwento. Ayun na. Thank you, and Kung yung tanong niyo po is kung may nangyari ng salisihan sa lifetime ko, tama. So, nangyari siya dati way back in high school na may pinasuyo sa akin yung kaibigan ko dati. Na, pre, pwede mo bang kitain mo na itong, usually dati may chat pa eh. So, kinita ko siya and then, suddenly, nung nagkita kami, naging okay kami nung kikitain niya sana. And then, nung naging okay kami, mas naging okay kami on the upcoming months. So, hindi sila naging click nung kaibigan ko. So, most likely, naging girlfriend ko yun. So, nangyari, ako yung
parang sinalisi ko yung babae sa kanya, parang gano'n. In the past. So, ganun yung nangyari. Yeah, memorable sa akin itong movie na to medyo. It's like, Yes. Thank you. Yan, thank you. Yan, thank you guys and girls. Thank you very much. That was Jude Latin of Abante. Up next, we have Sir Noy Nicasio of Abante Tonight. Good afternoon. Kina Amabela at saka Shara. Since sexy ang tema ng mga movie nyo sa Viva Max, kung sakaling marinig nyo na babansagan o tatawagin kayo na Gold Star or Hubadera, ano mapipil ninyo? Oh. Well, ako po kasi, bago ko po tinanggap yung contract ng Viva Max, inabsorb ko na po lahat ng mga pwede pong mangyari. Yung bashers, yung mga negatrons, lahat po yan parang in-imagine ko na bago ko pa po pirmahin yung contract. So, parang na-ready na din po ako sa mga, parang nasanay na din po ako sa bashers since nagaling po ako sa Mocha Girls. Alam niyo naman yung Mocha Girls, marami din po kami mga bashers since na sexy girl group po siya. And feeling ko, yun yung naging stepping stone ko sa mga bashers na natanggap ko. Kasi ngayon, parang wala na lang po siya sa akin. Parang, okay. Sanay na po, sanay na po. Ako naman is sanay na po ako maghubad-hubad kasi hilig po ako mag-post ng sa Facebook, Instagram, mag-simsot, gano'n. Parang baliwala ko na rin yung deadman na lang kung ano sasabihin ng ibang tao. Wala nang pakialam. Kasi katawan ko naman to eh. Wala akong pakialam sa kanila kung ano sasabihin nila sa akin. So, kahit na Hubadera, di ka ma-open kung tatawagin kayo. Ay, hindi na po. Kasi sanay na po talaga. Parang normal na lang po talaga yung paghubad-hubad. So, trabaho lang pa. Yes po, trabaho lang po. Second question.